Good afternoon! Sako. May nakagulat. Wala naman nagulat. Nag-treat ako ng good afternoon kasi ito yung pasok ko dito. Lahat ng mga OFWs nire-respeto ko. Kasi kung sa aming OFWs, hindi ko sa basang magiging papel ninyo. Lahat kayo ay mga bayani. Kaya dapat nire-respeto ang mga OFWs naman. Nire-respeto, minamahal, ginagalang, at hindi pinapagutuman. Sabi niyo pa dyan, anong hindi gutom? Kanina pa nga kami dito, kami kain-kain eh. Mami kaman. Hindi pinapagutuman, minamahal, inaalagaan. No? Kasi bakit? Kayo po ang magiging tulay para mas lalo pang lumakas ang ekonomiya ng ating bayan. Tama? Kaya kayo tinatawag na mga bayani. Iba kasi hindi maniniwala. Pag sila tinatawag na bayani, hindi naniniwala. Ang pagiging bayani, wala pong pinipili. Kahit anong mukha niyan, walang pinipili. Kaya wag mong maliitin. Nasabihin, gahit ganito lang ako, bayani pala ako. Kaya kung hindi ka maniwala sa mga sinasabi ko, pag uwi nyo mamaya ng bahay, magharap ka na agad ng salamin at titigan mo ang mukha mo. No? Di ba? Gutom na gutom ka galing dito. Di ba? Ibang yung speaker na yun. No? Gutom na nga kami. Nilulungkot pa kami. Bayani daw kami. Hindi, totoo yun. Sir, ikaw sir, maniwala ka ba sir na ikaw ay bayani sir? Maniwala ka ba? Okay. Salamat sir. Kasi ikaw kanina tango ng tango. Talagang ano kay, mabait ka. Pag uwi yung bahay mamaya, maghanap ka ng salamin at titigan mo ang mukha mo. Totoo ba yung sinasabi ng mama doon na sira ulo? Ano? Kaya wala ka naman ibang makausap, sabihin mo sa sarili mo, di ba din na lang? Sige, kahit ganito lang mukha ko, talagang bayani talaga ako. Paano ka naging bayani? Siyempre, kumikita ka. Ha? Sa labas ng bansa, nagpapadala ka sa Pilipinas. Tama? Maliit man ang sahod mo o malaki, kulang man ang sahod mo laging delay, gutom man ang inabot mo doon. Kasi kaya obligasyon mo magpadala sa pamilya mo. No? Obligasyon mo yan, sir. Pag nagpadala ka, bawasan pa rin yung padala mo. Tama? Sa pamagitan ng tax, tama? Doon yan ipapasok sa kaban ng bayan. Dahil ipasok na doon sa kaban ng bayan, sino ang nakikinabang? Kadalasan nagsigaw sa agad, sir. Buhaya ng bayan. Ganun ba yun? Kaya kayo yung mag-abroad na lang. Kasi wala na talaga, no? Sa Pilipinas, ang liit ng sahod mo, no? Bawas pa rin ang bawas ng tax ko, no? Hindi kayo magkalala. Kasi habang sa Pilipinas, yung pag wala kang trabaho, may ayuda naman. Ayuda, sunod-sunod ang ayuda, di ba? Ang problema, hindi lahat nakarating. Hindi lahat kayo nakatanggap, no? Kayo ba nakatanggap ba? Hindi. Kawawa naman kayo. Kaya kayo, alis na lang. Ang dami mga professionals, nag-resign. Doctors, nurses, engineers, mga teachers, resign sa trabaho. Bakit? Gano'n ng sahod. Resign pa yan, no? Police, resign. Bakit kaya? Ang daming police, sir, police ka, di ba? Ikaw? Nakita ko ito dati. Natutukan ng kamila ko. Ayaw na mga police. Okay! Ganito. Kaya kayo ay alis. Dahil sa hirap ng trabaho sa Pilipinas. Tama? Ang laki. Ang ganda ng posisyon. Ang laki ng sahod. Pag uwi, walang pamasahe. Kasi bakit? Pag maganda ang posisyon, no, siyang siga-siga eh. Manager, no, vice president, kung ano, director. Siyempre, oh, gawin mo to ha. Gawin mo to. Ilagay ko, kahit ka na dyan ka. Trapawin mo to. 8 hours, wala kayong nagawa. Kaya yung sahod, bigayan. Mas malaki pa. No? Ang nasave ng mga ordinary kaysa official. Bakit? Pag official ka, marami kang kaibigan. Yung matataas din.
ang posisyon. Siyempre, kailangan pasikatan yun eh. Pare, ang bala, no? Siyempre, boss yan eh. Waldas dito, waldas doon. Okay, walang tira, tama. Kung sino yung ordinaryo, yan pa ang maraming natiwa. May nadala sa pamilya. Pero kailangan hindi talaga kaya ngayon, no? Dito ba mayroon bang doctor? Doctors? Meron? Nurses? Thank you. Teachers? Meron? Teachers? Wala? Ubus na rin ng teachers. Ubus na nag-resign, wala nang natira sa Pilipinas. Teachers. Engineers? Meron? Oh. Mga caregivers? Meron? Dancers? Meron? Singers? Meron? Mga performer? Meron? Wala? Meron, ma'am? Sinong performer? Taas yung kamay. Taas. Kayo, ma'am? Ma'am, pwedeng dito ka sa rapat. Performer ka pala, ha? Performer, sige. Okay, yung performer, kadalasan naging sikat dito, viral pa, no? Okay. Pero meron lang kung mag-ikot-ikot yan. Kailangan ko partner. So ngayon, yan, pataras-tas. Hindi po ako nagsimula, no? Pataras-pas, pataras. Palaspas. Tapos na, ano? Tapos na yung simanasan ka, palaspas pa yung nalala ko. Okay. Ngayon, ito. Sinabi niya ba yung Sandra? Sandra rin, kung sino kasunod na speaker? Wala. Hindi sinabi. Gusto yung malaman kung sino kasunod. Okay. Sino, sir? Sabi niya ba? Hindi, sira. Sabi hindi, parang si bumibili niya. Ay, sinabihan ko na agad. Nabisiksik. Gusto mo talaga malaman ang pangalan mo? Gusto mo malaman? Lahat pa may ballpen? O, concentrate. Ako yung kasunod na speaker ngayon. Kaya dapat, habang ako yung nagsasalita dito, concentrate, ang focus ng mind, hindi sa katabi, hindi sa cellphone, no? Hindi sa naghintay sa'yo sa labas, kung hindi sa akin. Bakit? Marami kayong matutunan na hindi mo alam kanina kay Ma'am Sandra Lynn. Malalaman nyo sa akin. Hindi mo alam noon, ngayon malalaman mo. No? Malalaman nyo ngayon, no? May mga first timer ba? Ex-abroad, taas yung kamay. Ex-abroad, taas yung kamay. Thank you. First timer, taas yung mga kamay. Thank you. Sa mga hindi tumas ng mga kamay, ang tanong, ano kayo? Sabi ng iba, pakialam ko sa iyo. Kasi ang iba, gutom na, hindi na magkataas-taas ng kamay. Normal naman yan. Pag gutom ka talagang masakit ng ulo mo. Ngayon, tingnan natin. May mga gutom, no? Gutom, okay. Huwag kayong magalala, mabubusutin kayo. Lahat ng gutom, busog. Lahat ng antok, gising. No? Kaya concentrate. Pero pagbigyan ko yung matulog yan habang pinututok. Pero ang tanong ko lang, sigurado ka pa makatulog. Maniwala kayo sa akin, hindi kayo makatulog. Okay, pangalan ko, ito na, may ballpen. Okay, ang pangalan ko, ito na. Ito na nga. Hindi, kung kumuha ng ballpen. Sabagay, kung kukuha ka ng ballpen, hindi mo rin may sulat-sulat pangalan ko eh. Araw-araw yan sinasabi ko dito. Hindi isang liter ng pangalan ko, hindi ko may sulat-sulat. Okay. Ito na parang very way, Mrs. Sam Carbosa, nagponsida, ang panilos ko sa day. Nandito rin po kami, nagtatanong Mrs. Sam, nandito, dahil sa parang mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong Mrs. Sam, ano naman ang mga services yan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman, ang buong ditay, papabalik. Pag pinasulat ko, naisulat hindi. Kasi talagang mabilis ang magsalita. Ang tanong, ano ang gusto mo? Mabilisan o matagalan? Ang pinapanood, meron sumasagot. Yung performer. Ay, may sumagot kami. Gusto mo dito naman para performer din naman ako eh. Mabilis. Pero ang sagot ng isa, kadalasan, sir, gusto ko matagalan. Kasi kung matagalan daw, talagang feel na feel niya. Kung ano dapat usapan sa loob ng video, sir, feel na feel niya. Pag nabas niya dito, may natutunan siya, tama? Kaya pag nag-exam daw ako, ng 1 to 50 items, siya ay pasado. Ha? Bakit mag-exam ka ba sa kanya? Yung lecture ni Ma'am Sandra Lynn, yan ang itatanong ko, 1 to 50 items, ang passing score, 149. Kaya kung natutunan ka, pasado ka. Pag wala kang natutunan, wala kang nagsagot, walang certificate. Sabi ba, gutom na nga, exam ka. Okay, mag-start. Kaya concentrate ha. Concentrate lang. Mr. Sam, sir. Kaya sir, pangalan mo? Ha? Eusebio. Katulad na nahuli namin dati. Eusebio! Okay! Sam Carbosa ng Amiga Papidus. Sa mga ex-abroad, siguro pambira na ako sa inyo. Sa mga hindi ex-abroad, first timer pa lang, hindi ako gano'ng pamilya sa inyo. Tama? Kasi wala ka naman talaga kayo dito dati, no? Ex-abroad na nag-Pidus dati dito, meron? Wala? Ikaw, sir? Anong year ka nag-Pidus dito, sir? Dito ka nag-Pidus. Okay.
So, nung mag-video sa lahat dito, natandaan mo ako? Naging speaker mo ako, hindi? Natandaan mo ako? Ano pangalan ko, sir? Sino isa ako naman umabot ng 20 years sa basta 20 years? 20 years, 15. 50 years. Sir, saan ka napilos noon? Dito rin. Kaya lang, ano sir, ano po tawag dito? Bali, isang bro po, hindi na po ako Hindi ka rin nagpilos kasi sa abroad ka. Yung mga nakaraan ako nung time na yun. And then, pagbalik ko po, sige, nag-class ko with another company. Pero ang tanong ko lang naman, hindi ko tinatanong ko. Saan ka napilos natin dito? Hindi. Diba? Hindi po sir. Oh, okay, yan ang tama. Nakita mo ba ako doon sa pinagpilosan mo ng sir? Yung tamang sagot ko, sir. Hindi niya ako nakita doon. Kasi wala naman talaga ako doon. Okay! Sabi niyo ba, sir? Bilisan mo na. Kasi inaantok na kami. Sabi ko, tulog ka nga dyan eh. Okay. Concentrate ha. Kasi alam ko kung ang focus ng mind mo or concentration mo na sa akin. Kasi maraming speaker nakatayo sa harapan habang nagsasalita, yung audience or yung mga nakaupo dyan, patango naman patango. No? Pero nung mag-exam, walang may sagot. Dahil walang natutunan. Bakit? Hindi lahat na nakikinig at nakaupo dyan may natutunan. Bakit? Hindi lahat. Yung focus or concentration, hindi sa speaker, kundi sa labas. Iba ang iniisip. Tumatango, pero nasa isipan. Yes sir, yes sir. Tahimik ka na. Anong oras mo ba kami pakakawalan dito? Pakakawalan dito kasi ang layo pa ng pinagalingan namin. Tama? Intro pa lang yun. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na. Ngayon, ready na ba kayo? Ready na ba kayong alis? Ready na ba? Kamusta yung excitement? 100% po ba? Tutunan ni kay Ma'am Sandra Lynn. Tama? Sa part ni Ma'am Sandra Lynn, more on encouragement. No? Yan iba dyan. Ay, ang sarap ng pakiramdam. Ganito man ang pagod na dinaras natin yun at gutom. At least may certificate na rin tayo. Tama? Kaya makakawin na tayo. At makakaalis na rin tayo. Kasi may certificate tayo. Tama? Ang tanong, sure na ba na makaalis na kayo? Sa part ko, marami kayong maririnig na hindi mo naririnig kanina kay Ma'am Sandra Lynn. Maririnig yung sa akin. Kaya kung excitement mo kanina nasa 100%, pagdating sa part ko, no? tuwing may sasabihin ako at may nangyari sa'yo, yung 100% na excitement mo, magbawas agad ako ng 20% bawat may nangyari sa'yo. Kaya dito lagi kong sinasabi, magiging. Alamin mo kung ano ang pinasukan mo. Pinasok mo ang pagiging buhay OFW. Dapat ihanda mo ang sarili mo. Kasi bakit? Hindi madali ang pagiging buhay OFW pagdating sa labas sa bansa. Ex-abroad, tama hindi? Tama. Dahil sabi niyo tama, magtanong ako sa inyo mga ex-abroad. Ang tanong ko lang, no? Masarap ba buhay OFW? Hindi. Ang sagot nyo ay isa lang. Ang sagot nyo, hindi at masarap. Yun lang, hindi or masarap. Ngayon, isigaw nyo, pupunti lang naman kayo mga ex-abroad eh. No? Iparinig nyo sa mga first timer, ex-abroad. Ex-abroad, isigaw nyo. Isigaw nyo, lakasan nyo talaga kasi kayo ang bida ngayon. Ex-abroad. Masarap buhay OFW o hindi? First timer, narinig nyo? Ang sabi naman ng ex-abroad, hindi. Ano ang pumasok sa isipan nyo? No? Kaya, makakaramdam ka na. Ngayon lang, bugting ka ba? Takot? At magulo ng isipan mo. Bakit? Dahil sa marinig mo sa akin. Pero hindi ibig sabihin, sasabihin ko to sa inyo. Sasabihin ko to at tatakutin ko kayo, hindi po. Purpose ko lang. Lahat malaman niyo yung totoong mangyayari buhay OFW. Hindi nang sa masa, dito pa lang sa Pilipinas. Dapat malaman niyo na. Bakit? Ayaw ko na maging katulad kayo sa iba. Na nag-abroad, nag-apply, nag-pidos. After mag-pidos, naghintay na lang buwan, hindi pa rin alis, pidos na naman. Ang nangyari, pidos, nang-pidos. Inaabot ng ilang taon kapipidos. Hindi pa rin alis. No? Yan, sana walang mangyari buwan. Hindi isa sa inyo. Kaya concentrate. Marami kong sasabihin, sana hindi maubos yung 100% na excitement mo. Kasi 5 beses naman kung magbawas eh. 5 times 20 plus 100. Ay excitement mo 100. Ay kung naka 5 beses kung magbawas, walang natitira. Kaya ang itatanong ko naman agad sa inyo, tuloy o hindi. Eh dapat, concentrate. Concentrate. Umpisan mo na. Salamat kayo sa inyong agency o kung may taga-agency dyan, maraming salamat. Sobrang bait nyo. Alam ko mahal nyo inyong mga aplikante. Kaya dito kayo nagpapido sa amin. Kasi kung hindi kayo mahal
ng inyong agency, ang dami kayang pidos dito. Nakita niyo kanina? Pidos doon, pidos doon, doon, pidos doon. Pagkatapos, kayo natin may certificate. Paano naman? Pag nagka-problema, dapat yan ang alamin ng mga OFWs, tama? Ayaw lang ang agency ninyo na magka-problema, kaya kung nagka-problema, hindi nyo na alam kung ano dapat gawin. Kaya IGP pinapidos, ang purpose, malaman ninyo ang dapat yung gawin pag oras nagka-problema. Bakit? Ang purpose doon, hindi masayang ang ITM ninyo. Lahat ba kumuha ng ITM? Lahat kumuha ng ITM hindi? O sino kumuha ng ITM? O halos lahat may ITM yan. Hindi man kumuha ng video, iba dyan may mga ITM na. Ang purpose, mapangalagaan, hindi lang sarili, pati ang inyong ITM cards, mapangalagaan ninyo. Ang purpose, kunting problema, masolusyonan. Okay? Dahil nasolusyonan, nandoon ka pa rin sa labas ng bansa, sa natapos ang 2 taong kontrata, uuwi ka ng Pilipinas na may dalang pira sa pamilya. Bakit? May laman ang ITM mo. Pero pag walang laman ang ITM mo, normal na yun. Ilang buwan ka pa lang doon nagtatrabaho. Umuwi ka na kunting problema, hindi mo tayong solusyonan. Ikaw yung isa sa makita ko sa mall. No? Kadalasan, ang daming ITM. Mataka ko, nakahilira yung ITM machine. Hindi ubos-ubos, dukot, pagdukot. Tapos may palitan na naman. Ubos, walang lumalabas. Lilipat sa isang ITM machine, salpak naman dito. Wala pa rin. Halos naubos yung ATM machine kasi salpak doon sa ATM card sa ATM machine, walang lumalabas na pira. Kaya sa inyong pag-uwi mamaya, pag may nakita kayo sa mall, pagdadaan kayo ng mall sa Robinson o sa Isim, no, nandoon, kapira sa ATM machine, walang lumalabas na pira. Huwag na kayo magdadalawang isipan kung sino yun. Yung tao na yun, OFW yun. Hindi nagtagumpay. Okay? Gusto nyo bang uwi ng Pilipinas? Uwi ng Pilipinas sa may lamang pera ang inyong ATM card? Gusto nyo ba? Ituro ko sa inyo sikreto. Pero, ang tanong ko na, lahat ba? Umpisa na natin. May kaugnay sa batas ang pag-usapan natin ngayon. Ang tanong, lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Ang tanong, sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. Taas yung mga kamay. Sino nakapag-sign na ng kontrata? Okay. 7. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Taas. Halos lahat hindi pa nakapag-sign ng kontrata. Tama? Okay, paliwanag ko sa inyo. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Na. Sabi ng iba, ha? Sign ng kontrata? Ang dami pa naman natin dito ngayon. Bakit kami wala? Nasa batas po yan, guys. Nasa batas. At dapat, after na pag-sign ng kontrata, makakaalis na. Okay? Kaya kung hindi ka pa nakapag-sign ng kontrata, may ibig sabihin, bawas na ng 20% ang excitement mo. Kaya ang natira sa excitement mo ay 80% na lang. Tama? Sabi ni Sir, yun pala yun. Yun. Dapat nakapag-sign ka na ng kontrata. At dapat sisiguraduhin makaalis ka na. Lalim natin. Dapat sisiguraduhin makaalis ka na after ng pagpidos. Kasi nasa batas, ang isang OFW mulang nag-apply at nabisahan, dapat 60 to 90 days prior na lang, no? 60 to 90 days prior, dapat siya ay i-deploy na. Dapat nasa labas siya ng bansa ngayon, at dapat wala na siya sa kanyang inuupuan dyan ngayon. Kaya ang iba tahimik lang. Sabi ni iba, dito lang banda sa likuran at saka sa kanto para hindi ako makita. Kaya ang iba dyan tahimik lang. Sinabi na, iwasan mag-cellphone, pero text na text pa rin. Kaya ngayon ginawa, nag-text na agad ng marinig. Nang marinig na hindi pa siya nakapag-sign ng kontrata. Text na agad. Ma'am, bakit? Pinapidos yung mga Pinamang kontrata. Parang normal lang, maninervyos kayo. Nasa batas kasi yan. Tama? At dapat, after mo magpidos, siguro yung makaalis. Bakit? Ay, kung nangyari sa'yo pala, hindi ka pa nakaalis, umabot na 10 months, nandito ka pa rin, tapos wala kang pinirma na kontrata, may ibig sabihin, pangalawang bawas ko na ngayon sa inyo, babawasan ko na ulit ng 20%, ang excitement mo, ang natira is 60%. Hindi ka pa nakaalis eh. Sabi kanina sa batas, 60 to 90 days prior. 2 hanggang 3 buwan. Ay bakit? Ang iba dyan, umabot ng 10 months, nandito pa rin. May problema nga, ano? Oh, another 20%, ang natira 60%. At bakit kailangan makaalis ang isang OFW? Kasi hindi lang siya nakapag-sign ng kontrata, hindi lang nakapagpidos. Ang iba, nakapagbayad na ng placement fee, tama? Ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000.
magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba, tahimik lang nakatingin sa akin. Ha? 1 month salary? Bakit sa akin sobrang laki? Ano? May ibig sabihin, another 20% na naman ang mabawa sa'yo. Ang natira is 40%. At maraming salamat. Tayo ay uwi na. Ha, tayo ay uwi na at natapos na ang pidos. Karating nyo lang, ma'am. Okay, maraming salamat. Okay. Ha, tatlo na lang tayo maiwan dito. Pero alam ko naligaw yan. Pero pasalamat kayo. Naligaw man kayo, kayo ang magiging gabay. Nang pidos nyo, pabalikin ko kayo doon. Kayo ang magiging kagapay ng inyong pinagpido sa dapat ngayon. Naligaw kayo. Hindi mabupo yan. Mabupuin mo muna kayo dyan. Okay, upo lang. Tapusin ko muna ito. Naligaw na. Upo lang ha. Ngayon, ilan ang tira? 40%, tama? At dapat, pag nagbayad ka ng placement fee, saang lugar? Sa Jollibee? Sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall, hotel o restaurant? Wala sa nabanggit ko na lugar. Dapat sa loob ng agency. Saang lugar? Agency. Sabi niyo ba? Ha? Agency? Bakit kami sa Jollibee? Minsan sinisiko yung katabi. At least, pinamirinda tayo para. Yung pera ang ginamit pang merinda mo, hindi niya pera yun. Pera mo yun. No? Sabi ng isa. Ha? No? Kaya normal lang. Ha? Mahihilo ka na ngayon yan kung nangyari sa'yo. Ang iba sumisigaw, sir, Gcash, pwede sir. Sabi ko, pwede ka. Ikaw na nga. Ikaw na nga ang hinahanap ng recruiter. Dali na. Bakit ko binanggit ang Gcash? Ayaw kung nangyari sa 12 teachers last month, no? Nagbayad sa Gcash, magkano? 280,000 bawat isa teachers yun, no? Pagkatapos, sabi, oh, punta kayo sa Las Piñas, itong bahay ko. Itong bahay ko, dito ako nakatira, at pag nag-follow up kayo sa akin, balik kayo dito. No, tapos naman usapan natin, yung bayad nyo, Gcash na lang padala. Nung makapagbayad 280,000 bawat isa, 3 buwan ang nakalipas, nag-follow up, wala na doon. O, di tapos ang kaligayahan niya. Kawawa mga teachers na biktima, no? Nag-resign na sa trabaho, na biktima pa. Ayaw sa 32,000 na sahod. Gusto doon sa times 4, pero mag 280,000 muna na placement fee. Problema. Sinundan ng 20, no, mga taga Batangas, 178,000 bawat isa. Sabi ko sayang, noon pa lang bago kayo nagpidos, kung nakarating na sa akin ang problema, sana nabawi niyo ang pera niyo, eh wala eh. Nung magpidos kayo at large na lahat eh. No? Kawawa. Kaya sana huwag mangyari. Kung nagbayad sa loob ng agency, ha? Agency. Kaya kung nangyari sa'yo, bawas na naman ang 40% na excitement mo. Ang natira is 20% na lang. At dapat, pag nagbayad ka, ano meron? Dapat ay meron ka lang resibo. Sabi ng iba, ha? Resibo. Normal lang. Kaya makita mo talaga dyan, kahit hindi ko titingin, dito lang, iba, ikaw may resibo. Ikaw wala din. Normal lang yan. Normal lang yan. Biktima ka na. Ang ibig sabihin, ha? Bawas na naman ng 20% ng excitement mo. May natira pa na? Wala na. Wala ka ng excitement na natira. Ang tanong, ilabas niyo ang galit niyo. Kasi ang mga OFWs dapat hindi lang matapang, tibay ang loob at dapat ay palaban. Kaya pag nagtanong ako, tuloy hindi. Ang sagot niyo sa akin, tuloy ang laban, walang atrasan. No? Tuloy ang laban, walang susuko, walang atrasan. Ulitin ko, pag nagtanong ko, tuloy hindi. Ang sagot niyo, tuloy ang laban, walang susuko, walang atrasan. Okay, sigaw natin. Tuloy hindi. Tuloy ang laban, walang susuko, walang atrasan. Mahina, tuloy hindi. Tuloy ang laban, walang susuko, walang atrasan. Saan tayo pupunta? Sabi ng iba, sa Lunita. Ano, rally? Problema. Tuloy ha. Sa mga hindi na pagpito, hindi na pagsaya ng kontrata. Pero nakil ko talagang mahal na mahal kayo ng agency. Bakit? Kung hindi kayo mahal ng agency nyo, hindi ko gawin sa inyo yun. Bakit? In-advance pidos kayo para hindi kayo mahirapan pabalik-balik, no? Gastos ng pamasahe, no? Mabaon sa utang, ang iba ng utang ng placement pay. No? Baon na baon sa utang, tapos pahirapan mo pa. Pagpidos lang naman. Kaya,
Huwag yung awayin yung agency. Ibig sabihin, mahal kayo ng agency. Sabi niya ba? Hay. Medyo nakahinga ka. Nakahinga ka, tama? Pero doon sa pinag-usapan, sa placement fee, normal, nasisikip ang dibdib mo. Okay. Oh my God, meron pa bang inaantok yan? Kaya pagdating sa usapan na to, ang iba, hindi lang nagtitext ha. Kunyari, lalabas, hindi nagpaalam. Tapos sa labas pala, tatawag na doon, no? Hello, ma'am, sir. Sinsya na kayo, kasi kayo lahat may kagagawan sa akin. Bakit ginawa nito sa amin? Hirap, no? Yan ang problema. Mr. Sam, bakit nabanggit mo yun? Kasi yan, pag nangyari sa'yo, isa yan sa paglabag sa batas. Guys, isa sa paglabag sa batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Malinaw? Non-billable offense. No? 3 lang ang nagreklamo sa bumiktima sa'yo habang buhay na pagkabilanggo. Pasok yan sa criminal case. No? Sir, bakit alam mo? Yan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. Kaya bakit magtataka kayo? Habang ako'y nakatayo dito, tuloy-tuloy na umiikot ang aking kamera. Kasi bakit? Yung hindi ko nakikita sa labas, dito ko lang nahuli sa loob. Kaya pag natutukan ka ng kamera ko at biglang nag-blink, ibig sabihin, positive ang suspect. Wala naman, hindi pa rin nag-blink, sir. OFW ka nga. Ha? Bakit? Bakit mo, Mr. Sam, alam? Ang tagal na, sa loob ng 2 taon, 2 dekada, no? Magtatrabaho ka sa ganung trabaho. Paano mo hindi malaman, di ba? Kaya dapat, nangyari sa'yo, kinuha ka ng malaking halaga, hindi alam ng agency, kung gaano kayo pamahalin yung agency, mahalin nyo rin sila. Kasi maraming gumagamit ng pangalan ng agencies, no? Ang purpose lang makapag-recruit ng mga OFWs, mapigos din, no? Kinuha ka na parang malaking halaga sa labas. Ang nangyari, mga uli sa labas ng suspect, yung kausap ko sa loob ng agency, hindi lang yung suspect habang buhay na pagkabilanggo. Pati yung kausap ko sa loob, habang buhay na pagkabilanggo. Pati yung agency, pwede magkaroon ng tinatawag na cancellation of license ng recruitment agency. Diba? Ginamit kasi. Para maging aware sila, dapat malaman nila kung ano nangyari sa labas. No? Ingat po. Maawa po kasi yung agency. Maawa po kayo. Lifetime imprisonment po yan. No? Ingat. Anong kaso? Accessories of the crime. Kaya hanggang pagdating sa labas sa bansa, makaalis man kayo dapat. Huwag kalimutan yung agency na hindi may inform. Bakit? Ang iba, maraming alam. No? Nagka-problema sa labas ng bansa, kung saan-saan nagsumbong. Nakalimutan ng agency. Samantala yung agency na yun, na nagpaalis sa'yo, yun ang naging tulay para kayo makarating sa labas ng bansa, para makapagtrabaho, matulungan yung mahal sa buhay. Pagkatapos, nung magka-problema kayo, nakalimutan niyo ng agency, i-inform ko sila. Unang-una, i-inform sila. Hindi yung sumbong dito, sumbong doon. Tapos pamilya mo, apektado pa. Sabihin mo, oh, lumapit ka kay ganito, ganito, sumbong dito, sumbong doon. Hingian ka naman ng pamasahe. O pira, padala ka muna. Eh paano ka magpapadala kasi wala kang nga ng sweldo, wala kang sahod, tama? Problema po yun. Nagsara na lang ang agency sa kanireklamo ng pamilya. Nakauwi ka na lang ng Pilipinas. Wala kang mapala. Bakit? Wala ang agency. Pinasara na ng mga walang alam sa pag-aksyon sa problema. Basta lang makapagpa-viral, makapagpasara, okay na. Eh paano nagkaan ang pamilya mo? Manalo o matalo sa abogado, magbabayad ka. Tama? Eh dapat unahin nyo ang inyong agency inform. Kung wala kayo o hindi man kayo ma-assist agad, may number na kayo na pwedeng tawagan. Na yan ay subok na sa pagtulong sa problema. Yung 0948-0939-0096-95-35-480, pwede kang tumawag doon. At siya ang kakatok sa pintuan ng inyong agency at makikipag-usap ng maayos, diplomatic way. Ang purpose, hindi na kailangan dadala sa abogado. Pag abogado kasi, pila-pila lang ang labanan, tama. Kahit ito mo, abogado, maniwala kayo sa akin. No? Pagkapilahan ka, basta pilang din usapan. Katulad ng isang OFW, bawiin lang ang kanyang bahay, dito sa may Cavite. Hindi daw kaya. Ang binabawi, 300,000 ang pera. Inayat sa bahay niya pa. No? Nasa lisiya. Sabi ng tito niya, ay wala tayong magawa niya. Pero mayroong umaksyon, bakit nabawi? Naibigay ang 300,000. Taga ano siya? Taga-tarlac siya. Naibalik ng 300,000 niya. No? O, bakit na gawa ng paraan ibalik ang pera? Kasi ang abogado, kahit kamag-anak mo yan, pira mo na. Bago ang lahat. Dito, libre at lifetime ang servisyo. Sino ang sasagot sa number niya, Mr. Sam? Pag tinawagan mo, may sasagot sa'yo. Pag sabi mo, hi, sabihin sa'yo, hello. Yan. Ma'am, gusto mo malaman kung sino makakausap ko doon?
Ako po. Ang matatausap mo. May sinasabi, gaano ko itong sinasabi mo? Ano ko ito? Naalala niyo si Sarah Balabagan? Naalala niyo? Si Sarah Balabagan? Isang OFW na kulong at tinatulan ng matayan. Sino ang nakatulong para kami ng Pilipinas? Walang iba. Kami dati, magkasama kami ng gusto. No? Sabi niya, eh babae naman yun, household naman yun. No? Nung ilagay mo siya na repair o gasa, lumaban siya. Ikaw ma'am, pagawin siya ng employer mo, lalaban ka kami, hindi. Lalaban. Pwede. Sinabi ko, yung ginawa kay Sarah, sa kanyang amo, kung gagawin sa'yo, ng amo mo, lalaban ka, pwede. Lalaban ka. Ang tanong, ano klaseng laban? Lumaban! Patay ang amo. Nung inatin ko siya ng pag-asa, ikaw mong lalaban na. Hindi na. Hindi na. Hindi na siya lalaban. Eh ako naman ang amo mo doon. Pero ligtas ang buhay. Sa bingit ng kamatayan. Sabi naman ay household naman yun eh. Eh paano naman si Engineer Dan Aquino? Nakulong din at tinatulan ng kamatayan. Maganda ang posisyon, maganda ang profesyon, maganda ang sahod. Pero bakit siya nakulong? Nakapatay din ng ibang leader pa ng isang grupo, 6. Napatay niya. Ano ginawa niya? Self-defense ang kanyang ginawa noon. Nung pinagtutulungan siyang bugbugin. Patay ang leader. Ikaw sir, lalaban ka ba? O hindi? Hindi na. Ano gagawin mo? Tatakbo ka na lang. Magaling mo. Kasi ang sigaw ng isa dito nung nakaraan, sabi hindi na ako lalaban. Ano gagawin mo? Sabi niya, hihingi ako ng tulong. Anong sigaw mo? Sabi niya, tulong. Sir, sa labas sa bansa, walang pinipili. Kahit anong bansa ka, ang problema nakabang lang. Eh dapat ihanda mo sarili mo. Malinaw? Walang pinipili. Lalo pa naman puti. No? Yung pang nilip. Yung ibang lahi, hindi na minili. Maputi. Walang bigote. Kinta pang nung kalbo. Okay na mahaba ko. Paborito. Kung sa Middle East country, paborito ng mga Arabo. Pero sir, pagdasal ko. Ganun lang. Walang nangyari. Pray lang sa taas. Okay? Okay. Parang biro lang, no? Yung mga narinig nyo, lahat ay totoo. Kaya lahat doon may mga problema sa labas sa bansa. O, kakatukin namin ng agency. Ako ang kakatok, ma'am, ha? Agency mo. No? Mag-usap na maayos. Ang purpose lang mapabilis. Ang pag-solve ng problema, libre sa servisyo. Ayos pa. Dapat may natulong sa may bayan. Sabi, libre. Kaya kung gusto nyo libre, mamay, walang problema, ma'am. Kung ba? Libre. Tarang kanina naman, tanong ako. Okay! Ganito. Kung may marinig kayo, mga year 2000 ako nagsimula sa pagtulong. May marinig kayo sa extra. Pag sinabi